katabi mo, be blessed in Jesus' name. Yan. Sabihin mo, pagpapalain ka in Jesus' name, lalakas ka in Jesus' name, magiging powerful ka in Jesus' name. Ayan. Tapos, smilean mo naman ng, ng todo tenga. Ayan. So, ayan, nagpapasalamat tayo. Ayan, ngayong February. Kasi itong February nga ay ang dami nating Love Day. Ayan, so praise God kasi meron tayong mga Youth Love Day, YA Conference, parang Love Day na rin siya. Tapos Love Day Out ng adult, 'di ba? Tapos nagkaroon po kami ng Couples Fellowship nung nakaraan. Ayan, so medyo lang din kami, parang aalog-alog lang din kami noon, pero masaya. Ayan, kasi sabi ko nga sa kanila, first time itong Couples Fellowship, basta't maniwala lang tayo, 'di ba, na i-improve, mas lalong pararamihin ni Lord 'yon. So happen lang na nagkabuntisan, pare-parehas na mga date ng nabuntis tapos nanganak din. Kaya yung mga couples din na dapat inaantay din sana namin doon, hindi nakarating. Ayan, tapos yung mga outreach ng YA din, tsaka yung mga Love Day na mga outreach. Natuwa nga ako kasi kada nga nakikita ko yung GC ng outreach, merong mga parang nakakatuwa na improving. Yung parang hindi lang yung mga bata yung nag-i-improve, kahit yung mga teachers din, di ba? Yung talagang ang sisipag, ganyan. Tas ang naisip ko nga, nakaraan, sinabi ko rin yun kay Jess, na kaya kung monthly nga yung may event sa outreach para meron silang aabangan, tas at the same time, merong mga, yung parang programa, di ba, nagagawin yung bawat mga teachers. Tapos, ganun din sa mga fellowship din, na binuo natin. Ayun, nagpapasalamat tayo sa lahat ng yon. And yun nga, sa mga pagtataguyod ni Lord, itong February. Ang bilis, di ba? March na. Malapit na magpasko. Ayan, so, kaya, ibabalik ko pa rin po yung sabi ko sa inyo nung nakaraan, di ba? Inspired by The Forge, na yung gusto mo na maging ikaw at the end of this year. Di ba? So, stick to that goal, na hanggat maaari, wag mong kalimutan yung goal mo, mo. Yan, parang lang din ako, di ba? Kumbaga, minsan may mga goal tayo sa buhay, pero kapag nadapa, hindi na natutuloy, di ba? Minsan, nadidismaya na, nadidisappoint na, pero hindi ka ganon dapat. Hindi yun bagay sa'yo. Dapat, madapa ka man, di ba? Pumalya ka man, tuloy lang. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, tuloy lang. Yan, tuloy lang, di ba? May mga challenges, pero hindi yan ang dapat na magpatigil sa'yo. Di ba? Kundi dapat tumuloy ka lang. Amen? And yun nga, last prayer meeting, maganda po mapanood nyo rin yon. Ang message natin tungkol sa prayer meeting is about the promise of answered prayer. So, ang key verse natin doon ay Jeremiah 33 verse 3. Ano yun? Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Ayan, natuwa ako kasi may mga nag-note ng Jeremiah 33. Aba, dapat lang, baguhin nyo ang mga note nyo. Ayan, ayusin natin, di ba? And yun nga, salamat sa Panginoon dahil nangako siya na every time natatawag tayo sa Kanya, sasagot siya. Amen? At ang pangako na yon, hindi yon mababali, hindi yon pumapalya. Talagang totoong-totoo yon sa buhay natin. And alam nyo, ang na-inspire ako na i-message tuloy is about promises. Yan, ngayong March. Yan, so, kasi pag sa mga panahon na nagdududa ka at sa mga panahon na parang ikaw ay nangihina, ito ang kailangan mo. 'Di ba? Vitamin P. Yan, promises ng Panginoon. Naalala ko si Hudson Taylor, gumawa siya ng sulat sa asawa niya. Kasi 'di ba, missionary siya sa China. Tapos syempre, hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya doon, tapos paano yung provision ni Lord. Pero ang galing ng sulat niya sa asawa niya, ni Hudson Taylor, sabi niya doon sa sulat, meron lang tayong 25 cents na dala at libo-libong pangako ng Diyos. Diba? And alam niyo, si Hudson Taylor, hindi siya pinahiya ng Panginoon habang nagmi-mission siya. Amen? Kaya sa mga buhay natin, kailangan natin ng ganon. Diba? Hindi mo kailangan ng libo-libong pera o milyon-milyon, although masaya, kapag may ganon, hindi mo kailangan ng di ba? Lagi kang araw-araw nakabuffet ka o araw-araw ganito, di ba? Ang kailangan mo ngayon ay ang pangako ng Diyos.
yung something, di ba, na panghahawakan mo. Di ba? At ngayon nga, nung nakaraan kasi, panay mga prophecy update yung nakikita ko sa Facebook, tulad na lang nung sinabi daw nung, ewan ko kung sinong matalino yon, si Bill Gates ba or ewan, sabi niya by 2028, meron daw silang i-release na yung parang chip. Tapos ngayon, ang hindi daw tumanggap nun, parang i-expel sa society. Diba? So, ibig sabihin, alam nyo na, may clue na kayo kung ano yon. Tapos at the same time, diba, palagi nating naririnig na pinagpaplanuhan ng i-build yung third temple. Tapos, yun nga, yung red heifer, diba, nire-ready na nila. Tapos yung mga priest, diba, parang nagpa-practice na ulit sila na mag-sacrifice, kung sakasakaling ma-build na yung third temple. Tapos sa usapang Pope naman, si Pope Francis ngayon, diba, may sakit siya, tapos pinagpe-pray siya ng buong mundo. Tapos parang may threat nga kasi sa health niya. Pero hindi ko rin alam kung anong laro ang meron doon sa balitang yon. Tapos at the same time, meron ding balita na by 2032, may asteroid daw na babagsak, diba, sa Earth. Kaya yung mga NASA at saka yung mga naaalarma sila na ano kaya yung mangyayari ganon. So 2025 so hanggang 2032, parang kung ikaw ay Christian na nananabik sa pagdating ng Panginoon, gusto mo na talaga na by this years, di ba? O kaya naman any time of the day, dumating na talaga si Lord. Kasi hindi na maganda yung mga nangyayari din sa earth. Parang hindi ka na para tumira dito ng 100 years pa. Di ba? Kasi tatanong ka, tas naalala nyo yung parang sinasabi ni Elon Musk na yung tao, hahaluan niya ng parte na robot. Tas naalala nyo yung parang sa Daniel na nakita yung statue. Di ba? Meron doon part na clay, tapos iron, parang ganon. So ibig sabihin nun is flesh, tapos iron. Di ba? So ibig sabihin, yung parang nangyayari na siya. Pero lahat naman yon, alam natin, di ba, guguhuin ng Panginoon sa bandang huli. Tapos, yun nga, when it comes sa pagdating talaga ng Panginoon, sino sa inyo nakaranas na may iniintay kayo, grupo kayong nag-iintay, tapos dahil ang tagal nung iniintay, yung iba umuwi na, yung iba ayaw na. Ganon din daw talaga sa pagdating ng Panginoon. Habang iniintay natin siya, there are people na tatalikod talaga. Kasi hindi na nila maatim or ma-bear yung tagal ng pag-aantay. Kaya yun yung parang, di ba, parang sa Bible, yung great apostasy, na sa mga huling araw, marami ang tatalikod kay Lord. Kasi one of the reason, mga pagod na mag-intay. Pero di ba, ang sabi pa rin ng Bible, ang mapalad, ang re-rewardan daw ng Panginoon, is those people who love the blessed appearing of our Lord Jesus Christ. Kaya't anumang taon, kailanman, gano'n man katagal, ang mapalad talaga, di ba? Yung mga mag-aantay ng faithful sa Panginoon. And I remember, di ba, sa kaso nga ni Noah, di ba, pamilya niya lang yung naligtas out of that population, di ba? Tapos si Lot lang, tapos yung dalawa niyang anak yung naligtas, di ba, nung ginunaw yung Sodom at Gomorrah. And hindi pa maganda yung kwento nila. So makikita natin dito, na pagdating talaga sa second coming ni Lord at sa rapture, yun talaga, sabi ng Panginoon, many are called but few are chosen. Na kaya parang totoo talaga na patindihan, 'di ba, ng kapit sa Panginoon sa bandang huli. And that's the reason why napakahalaga ng pangako ng Diyos. Kasi may panghahawakan ka talaga. Okay? And si Charles Spurgeon, namarkahan niya daw lahat ng mga pangako ng Diyos magmula Genesis hanggang Revelation. And sa pagmamarka niyang yon, 'di ba? Na-found out niya na wala daw promise ang Diyos na nag-fail kahit kailan. Ibig sabihin, kapag nangako ang Diyos, gagawin at gagawin niya talaga. Amen? Kaya for example, yung first promise ng pagdating ni Lord, naganap, 'di ba? Nangyari. Alam natin 'yan, 2,000 years ago pinanganak si Jesus, kaya tayo may Pasko, may Christmas. Nangyari din yung crucifixion niya, yung namatay siya para sa atin, kaya meron tayong Semana Santa, meron tayong mahal na araw, di ba? And ngayon, ang iniintay natin
ay yung pagdating na ni Lord. And kung usapang second coming, napakaraming pangako ni Lord. Di ba? When it comes sa pagdating niya. Kaya naman, sabi mo nga sa katabi mo, yun ang abangan mo. Okay? And kaya ko rin itatopic to para tulungan ng bawat isa sa atin. Pero alam nyo, most of the time, honest to goodness, minsan kapag nagpipreach ako, I preach to myself din. Na yung preaching ko, on my own, di ba? Sa sarili ko rin, kailangan ko rin yun. Di ba? Kaya ito, hindi ko lang to binabahagi sa inyo para lang kayo ang makinabang. Kundi ako rin, nakikinabang ako sa bawat mga pangangaral, di ba, na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, umpisahan na natin. Ito nga, the blessed promises of God. So, nung prayer meeting, the promise of God's answered prayer. So, ngayon naman, the blessed promises of God. Yan. So, kung yung binasa kanina ni Sister Gabby sa Acts 13:29-33, so yan ang first missionary journey kasi ni Paul at saka ni Barnabas. Ngayon, dun sa kanyang pangangaral, ni-review niya, ni-repreach, ni-resermon niya, di ba? Yung mga bagay na nangyari sa Israelites. And also, ni-repreach niya din, di ba? Pinaalala niya sa mga tao na itong si Jesus nga kasi na namatay para sa inyo ay dati nang ipinangako at finulfill ng Panginoon sa pamamagitan niya. Kaya dito sa verses na to ng Acts 13:29-30, pagpapakita rin to na whenever God promise, di ba, He fulfills. Di ba, kapag nangangako ang Diyos, finufulfill niya rin. And one of the best examples ng pangako ng Diyos ay yung nangyari nga kay Jesus. Kaya naman tayo, sa mga buhay natin, kaya rin natin at pwede rin nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Amen? And sabi nga, the character of the promises of God are such that God's promises are, number one, sure. Number one, sure. Diba? Bakit daw natin mapapanghawakan ang pangako ng Diyos? Kasi ito ay sigurado. Yan. Sigurado, siguwado, siguyado, ikaw ang bahala. Diba? Ano mang pagpapronounce mo? Sabi, faithful, ibig sabihin ng sure, enduring, everlasting, without end, and incapable of not being fulfilled. Yun pala ang ibig sabihin ng sure. Di ba? Na ang pangako ng Diyos ay talagang matutupad. Di ba? Ang pangako ng Diyos ay faithful, enduring, walang katapusan, everlasting. At alam natin to, we know this because number one, God cannot lie. Yan. Main point number one, ang pangako daw ng Diyos ay sure. At ngayon, paano natin malalaman? Bakit? Kasi God cannot lie. Hindi nagsisinungaling po ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi siya nagsisinungaling. Ang verse natin dyan ay Hebrews 6:18-19. Sabi, at ang dalawang bagay na ito, ang pangako niya at ang panunumpa ay hindi mababago. Dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos. Amen? Tao lang ang sinungaling, pero ang Diyos hindi. Let God be true and every man a liar. Di ba? Pero si Lord, hindi siya magsisinungaling. Sabi rin ni Tito 1:2. Ayan, sabi ni Tito, ang pananampalataya at pangunawang ito ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa na makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Sabihin nyo, yehey! Yehey! Sabi dyan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos bago pa man niya likhain ang mundo at hindi siya nagsisinungaling. Inuulit ko mga kapatid, hindi siya nagsisinungaling. Kaya pwede nating panghawakan ang pangako ng Diyos kasi hindi siya nagsisinungaling. Di ba? Meron tayong mga tanong sa buhay. Meron bang alam natin na powerful ang Diyos? Siya ang may kaya ng lahat, may lalang siya ng langit at lupa. Meron ba siyang hindi kayang gawin? Opo, mga kapatid. Merong hindi kayang gawin ng Diyos at yan ay magsinungaling. Diba? So kaya nga dito, sinasabi na mapapanghawakan natin ang pangako ng Diyos kasi kahit kailan, hindi siya sinungaling, hindi siya bulaan. Okay? Pangalawa, God has always kept His promises to men. Pwede tayong mag-rely sa pangako ng Diyos kasi nakita natin na kahit sa mga tao, tinupad ng Diyos ang pangako niya. Sample nito ay si Noah. Ayan, si Noah, di ba? Nangako ang Diyos na ang pamilya niya ay ililigtas. Di ba? Pero nangako rin ng Diyos na gugunawin niya ang mundo. Di ba? Sa pamamagitan ng baha.
Ang tanong, nangyari ba? Amen. Di ba nangyari? Naligtas ba ang pamilya ni Noah? Nangyari. Di ba? Kaya nga sa Genesis 6:17 to 18, sabi dyan, no, and behold, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven. And everything that is in the earth shall die. But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons and thy wife and thy sons' wives with thee. Diba? So, yan. Number 1, si Noah, at ang pangako sa kanya, natupad. Sunod, si Abraham. Pinangakuan ng Diyos si Abraham na bibigyan niya ito ng anak. Diba? Ang tanong, natupad ba? Amen. Natupad. Sabi nga ng Genesis 17 to 19, and God said, Sarah, thy wife, shall bear thee a son indeed, and thou shalt call his name Isaac, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. And mababasa niyo sa Romans 4:20-21. Sabi dyan, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Kaya si Abraham, hindi daw siya, di ba, natinag. Kasi alam niya na kapag nangako ang Diyos, di ba, talagang gagawin niya. And nakita naman natin sa kwento. Di ba? Nabuti nga tayo, nakikita natin ngayon yan eh. Di ba? Tayo ang may clue. Kaya nga dapat daw, kung talagang merong mga tao na punong-puno ng pananampalataya sa Diyos, tayo yun. Bakit? Kasi nakita na natin lahat, nabasa na natin lahat, di ba? Napakinggan na natin lahat, napanood na natin lahat, di ba? Sa Superbooks, sa Audio Bible, sa lahat ng mga resources, kahit nga ang mga Discovery Channel, di ba? May mga sila, di ba? Discovery sila na talagang nag-a-agree sa Bible. Kaya naman, dapat tayo rin. Kagaya ni Abraham, huwag tayong mawalan ng pag-asa o huwag tayong magduda. Di ba? Maniwala tayo sa Diyos. Sunod naman si Moses, ganun din siya. Pinangako ng Diyos na iaalis sila sa Egypt. Nangyari? Yes, nangyari. Di ba? Nakaalis talaga ang mga Israelita sa Egypt. Ganun din si David. Si David naman, pinangakuan siya ng Diyos na i-establish niya ang trono ni Haring David. At hindi nagtagal, after ni Saul, di ba? Talaga naman, naging hari si David. Dating shepherd boy lang, naging hari siya. Amen? Amen. Sunod naman, si Daniel. Sinabi ng Panginoon, iingatan siya, poprotektahan siya sa mga leon. Diba? Pero nangyari ba? Yes and amen. Nangyari. Diba? Talaga namang hindi nasakmal, hindi nakain, hindi nagkaroon ng galos si Daniel. Diba? Kasi bakit? Pinroteksyonan siya ng Panginoon. Sinabi ng anghel sa leon, mag-fasting ka muna. Pag nag-fasting ka ngayon at hindi mo kinain si Daniel, bibigyan kitang mas marami. Diba? Kaya sinunod nung leon, nag-fasting sila. Diba? O sabi nung angel, very good. Diba? Kaya nung nakita na si Daniel ay hindi nakain ng hari, ay, dapat yung Diyos ni Daniel ang dapat na maging Diyos natin. Lahat ng mga kontrabida kay Daniel, sila ang itapon. Diba? Kaya hindi pa daw lumalapag sa lion's den, yung mga kontrabida, yung kalaban ni Daniel. Pinagsasakmal na nung leon. Di ba? Bakit? Kasi pinag-fasting. Joke lang. Wala kayong makikita sa Daniel nun. Yun lang ang naisip ng mga pastor na pwedeng nangyari, di ba? Kaya sabi dito, pwede tayong, di ba, manindigan, maniwala sa pangako ng Diyos kasi yung mga pangako niya rin sa mga tao, sa mga Bible characters, natupad. Amen? Ano pa? God kept His promise to the world. Nangako ang Diyos na sa pamamagitan ni Abraham, ng seed ni Abraham, pagpapalain niya ang buong mundo. Sino yung seed of Abraham? Walang iba kundi si Jesus. Hindi sinabi doon seeds. Hindi sinabi mga binhi. Ang sabi doon, seed. Sino yon? Si Jesus Christ. Kaya sabi dyan, Genesis 12 verse 3, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Sa pamamagitan mo, lahat ng pamilya ng mundo ay mapapagpala. Di ba? At paano tayo napagpala? Sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Amen? He came from heaven to earth to show the way
From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Diba? At dahil doon, napagpala ang buong mundo. Sabi nga ng Galatians 4:4-5, sabi, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Nang sa gayon, tayo ay maampon, di ba, ng Panginoon. And sabi ng Galatians 3:16, now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, and to seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. And sabi naman ng Romans 4:16, therefore it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Ibig sabihin dyan, sa mga kagaya ng mga merong pananampalataya, gaya ni Abraham, matatanggap din nila ito. Amen? Maaasahan natin ang pangako ng Diyos kasi finulfill niya rin ang pangako niya sa buong mundo. Na isang araw, di ba, na pa sa atin, dumating sa mundo, di ba, ang manlilikha na siyang naging tagapagligtas nating lahat. Amen? Kaya joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Amen. Merry Christmas. Di ba? And pang-apat, ano pa? God kept His promise to His Son, Jesus. Hindi lang yon. Di ba? Sure natin, mapapanghawakan natin ang pangako ng Diyos. Bakit? Kasi mismong pangako niya kay Jesus, tinupad niya rin. Ano yung pangako na yon? Sa Psalm 16 verse 10, kala nyo, basta salmo lang yon, no? Pero prophecy kasi yan. Pangako yan kay Jesus. Sabi dyan, no? For thou will not leave my soul in hell, neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. Sino yung Holy One na yon? Si Jesus Christ. Na hindi daw niya papabayaan ang kaluluwa, si Jesus, sa impyerno, at hindi niya hayaang mabulok si Jesus. Di ba? Sa grave, sa libingan. O ngayon, nangyari ba ang pangako? Amen. Nangyari. Bakit? Nabuhay siyang mag-uli. Di ba? Jesus is alive. Amen? Kaya sabi nga, the promise was fulfilled in the resurrection of Christ. Sabi, He, seeing this before, speak of the resurrection of Christ, that His soul was not left in hell, neither His flesh did see corruption. This Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses. At marami pong nakakita na si Jesus ay nabuhay na mag-uli. Kaya sabi mo sa katabi mo, good news. Buhay si Lord. Ayan, di ba? Kaya sabi mo, mabuhay ka. Di ba? Mabuhay ang iyong mga katawan, kaluluwa at espiritu. Mabuhay ang lahat ng mga kailangang mabuhay. Kasi buhay si Jesus. And because God kept His promise to Jesus, ito, tatandaan nyo, itatak nyo ito sa inyong notebook. Ayan, sabi, because God kept His promise to Jesus, we can be assured God will keep His promise to us as well. Amen? Dahil, di ba, tinupad ang pangako kay Jesus, tayo rin matutupad ang pangako ng Diyos sa atin. Sabi ng Romans 6 verse 5, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Amen? Kaya nga tayo mga Christian, hindi daw tayo takot mamatay. Bakit? Kasi, pagkatapos mamatay, mabubuhay ulit. Hindi parang Super Mario, ha? O kaya naman yung pusa, ha? Ayan. Ang ibig sabihin nun, di ba, mabubuhay tayong kasama ni Jesus. Di ba? Sabi nga ng Bible, magkakaroon daw tayo ng perfect body. Di ba? Yung tipong, yung katawan mo ngayon, merong diferensya, merong mga flaws, merong mga ayaw mo sa katawan mo. Pagdating ng araw na naging glorified body ka na, di ba? Yan talaga napakagandang katawan yan. Amen? Amen. Di ba? Ayaw mo sa ilong mo, ayaw mo sa mata mo, ayaw mo sa bunganga mo, sa bibig mo. Di ba? Pagdating ng araw, mas perfect pa sa mga artista yung katawan mo.
Di ba? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya tayo, hindi tayo takot. Yung, nakakatakot naman mamatay. Di ba? Yung minsan may mga trauma pa tayo dyan. Ayaw nating tumingin sa kabaong. Kasi akala natin tayo na yung di ba? Hindi tayo takot. Di ba? Bakit? Kasi alam natin na we have eternal life in Christ Jesus. At alam nyo, ang walang hanggang buhay, hindi siya nagsisimula kapag namatay ka. Nagsimula ang walang hanggang buhay nung tinanggap mo si Jesus. Amen? Amen. Kaya ang buhay mo ngayon, eternal life na yan. Tuloy-tuloy na yan, dire-diretso na yan. Kaya nga dapat wag mong sayangin. Kasi kung ano ang binubuhay mo, isinasapamuhay mo ngayon, will reflect, di ba, yung eternal life na isasapamuhay mo doon sa langit. Pag ikaw, ang dami mong ginagawa para kay Lord, ang ganda-ganda ng mansyon mo sa langit, maraming materyales. Pero ikaw, ang tipid-tipid mo kay Lord, ayaw mong magbigay kay Lord, ayaw mong gumawa kay Lord, pagdating mo doon, pader lang. Makisilong ka na lang kay Jess. Di ba? Kaya dito, sinasabi nga, na kinakailangan ay maniwala tayo na kung si Jesus, nagawa ng Panginoon yun sa Kanya, ng Diyos sa Kanya yon, binuhay siya, tayo rin. Di ba? Kaya sabi mo, sa katabi mo, mabubuhay ka in Jesus' name. Kaya yung mga kapatiran natin, minsan parang pagtitingnan mo, mukhang patay to. Di ba? Pero wag kayong mag-alala. Di ba? Kasi darating ang time, pag pinanalangin mo siya, mabubuhay din siya. Di ba? Dati-dati, ang sipag nito kay Lord. Dati-dati, talagang energy to kay Lord. Ang sigla-sigla. Tingnan mo, pag-pray mo lang, pag-fasting mo lang itong week na to, yan, tingnan mo, mabubuhay yan. Diba? Amen? Amen. Mabubuhay yung kapatid mong yan kay Lord. Amen? Amen. Okay, so yun ang una, sure. Pangalawa, full of hope for the righteous. Ano daw ang character ng promise ni Lord? Punong-puno ng pag-asa para sa mga matutuwid. Sino po yung mga matutuwid? Walang iba kundi tayo. Diba? Yung mga tumanggap kay Jesus. Naturally, hindi naman talaga tayo matuwid. Kasi po, makasalanan tayo since birth. Kasi yung kasalanan ni Adan at Eva, namana natin. Diba? Kaya originally or naturally, hindi tayo matuwid. Pero pag tinanggap mo si Jesus, yung second Adam na tinatawag, kung yung unang Adan, hinulog ang lahat sa kasalanan, yung pangalawang Adan, ilalagay niya sa katuwiran ang lahat ng maniwala sa Kanya. Amen? Ganon si Jesus sa atin. Na inilagay tayo sa matuwid, di ba, na estado ng buhay. Kaya, halimbawa, kapag may nababasa ka na sa Psalms na tungkol sa righteous, the righteous will inherit the land, the righteous will be blessed. Huwag mong isipin, sila sila Mira. Sila pastor. Yung mga banal lang to. Kapag ikaw tumanggap ka kay Lord, para sa iyo yung verse na yon, yung righteous na yon. 'Di ba? Amen? Kasi ang righteousness natin ang gagaling kay Lord. Hindi sa sarili natin. Okay? Kaya sabi, ano-ano yung mga yon? Okay? Sabi nga, our hope rests upon the promises of God. Bakit full of hope for the righteous ang pangako ng Diyos? Kasi ang pag-asa natin, rest upon the promises of God. So, doon tayo bumabatay. Di ba? Sa Hebrews 6:18 to 19, ano ulit yon? Dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos. Ayan yung pinapanghawakan natin. Na si Lord, hindi siya nagsisinungaling, kaya naman pwede nating panghawakan ang kanyang mga pangako. And ang ating pag-asa ay based saan? Sa pananampalataya in God. Sabi ng Hebrews 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ngayon, Pastor, paano kung mapapalago yung pananampalataya niyan? Na yan, Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. Kaya taas ang kamay ng gustong tumaas ang faith. Taas kamay. Dapat gawin mo, makinig ka ng makinig ng salita ng Diyos. Makinig ka ng makinig ng word of God. Tingnan mo, kahit pa 1% ng 1% yan, yung faith mo lalago, mag-i-increase. Kasi faith comes by hearing and hearing the word of God. Parang pagdidilig yan at pagkain. And sunod, hope comes through hearing God's word and the promises that are therein. Diba? Faith comes from hearing and hearing the word of God. Samantalang ang hope naman, nanggagaling siya sa pakikinig ng salita ng Diyos
at maging ng mga pangako ng Diyos. Kasi nga automatically, pag may promise, may panghahawakan. Parang sa bata lang yan eh. Diba? Pag sinabi mo sa bata, Jollibee tayo. Pag nag-ano ka sa akin, pag sumama ka sa akin sa prayer meeting, diba? O panghahawakan yan, kaya magpa-prayer meeting yan. Diba? Pagkatapos ng prayer meeting, ano na sasabihin yan sa'yo? Ate, di ba sabi mo, Jollibee tayo? Diba? Kasi gano'n ang bata, gano'n ang tao, na kapag may promise, pinapanghawakan. Kaya nga, diba, ganyan din sa mga politiko. Pag ako ang nanalo, ang presyo ng baboy ay magiging 50 na lang. Double dead nga lang. Diba? Kumbaga may mga ganitap. Kaya naman tayo, paniwanan pa, boboto ko yan. Diba? Kasi may mga pangako. Pero yung mga pangakong yon, minsan, hindi naman all the time. Diba? Hindi natutupad. Diba? Pero yun nga, ang pangako ng Diyos, kaya, pwede panghawakan. Bakit? Kasi nga, base siya sa pangako at karakter ng Diyos na hindi siya nagsisinungaling. Hindi ko sinasabing sinungaling yung mga politiko. Yung iba lang. Yan, di ba? Pero yun nga, let's pray for them na dapat maging totoo na sila itong susunod na halalan. Pero yun nga, kasi ang pag-asa na lang po talaga natin si Jesus. Di ba? Pag dumating siya dito. Tanggapin nyo na pag may mga nangakong ganyan, may pumapalya talaga. Kaya do not depend, di ba, sa mga pangako ng mga politiko. Kasi pag nagdepende ka sa kanila, makikita ka lang din kita dyan sa munisipyo o kaya sa EDSA. Wilga, patalsikin si Mayor. Wilga. Kasi hinawakan mo yung pangako niya. Pero kung ang Diyos, magpe-pray ka lang. Tapos magugulat ka, si Lord yung magta-transform sa community, sa country. Okay? And sunod naman, and God has promised great things to give hope to the faithful. Ulit, God has promised great things to give hope to the faithful. At ano-ano yung mga promises na yun? Kaya nga, by faith, God willing, di ba, maisa-isa natin to, di ba, sa buong taon na ito, di ba, kung ano yung mga pangako ng Diyos sa atin. Ang dapat kasing uunahin ko, sana, the promise of divine healing. Kasi, ewan ko ba, na parang minsan, di ba, tayo, nakakalimot na nga tayo minsan when it comes sa pagpapagaling ni Lord. Na minsan nga, talagang, yung parang minsan, yung humihina ba ang faith natin, papadiretso agad tayo sa ER, o kaya naman, wala namang masama doon. Pero kasi, kailangan manumbalik sa atin, yung pananampalataya na God still heals. Di ba? May pangako ang Diyos na magpapagaling siya kapag naniwala ka. Diba? Kapag ibinigay mo yung faith mo sa Kanya. Pero yan, by faith, God willing sa mga susunod na araw at panahon. Pero yun nga, tungkol naman sa divine healing kasi, diba? Pag kasi pinanghawakan mo yung salita ng Diyos, na sa Kanyang mga latay tayo nagsigaling, tapos ininsist mo yun sa katawan mo, lagi mong sasabihin yun, magugulat ka. Diba? Gagaling ka. Nung kailan lang, January ata yun or February, may nakapa akong bukol sa katawan ko somewhere. Laki talaga. Tapos, syempre, ang tendency, human nature, mag-alala. Shucks, ano kaya to? Jesus' name. Diba? Pag yung pag ako lang, nakakapako siya, ano kaya yun? Ganyan. Pero, mas nanguna pa rin sa akin yung faith. Sabi ko, in Jesus' name, kayang tunawin to ni Lord. Kayang lusawin to ni Lord. Diba? Araw-araw, dinedeclare ko, in Jesus' name, mawawala ka, matutunaw ka. Diba? Tapos yun, nitong last week lang, diba? Wala na yung bukol. Kasi there are times, diba, pagka tayo, may mga ganyan tayong nararanasan, nararamdaman, panic agad, diba? Ay, ano kaya to? Baka cancer ito, baka mamatay na ako. Diba? May mga ganun agad na naiisip. Pero dapat ikaw ang una mong gawin, ilaban mo muna yan sa pananampalataya. Ipag-pray mo muna. Jesus' name. Bata-bata ko pa, hindi pa ako mamamatay. Marami pa akong gagawin kay Lord. Jesus' name. Diba? Gagaling ako, lalakas ako in Jesus' name. Ayusin ko lang yung pag-inom ko. Magtutubig na ako. Iiwasan ko na mag-soft drinks. Magganong ka lang. Yung hingi ka ng sorry kay Lord, iiwasan ko na chichirya ko. Diba? And I claim I'm healed in Jesus' name. Diba? Yung may mga lang, diba, kailangan lang na baguhin
Di ba? Yung parang kunwari, ang sakit ng tiyan mo. Di ba? Una muna, anong gagawin? Check mo muna. Ano bang huling kinain ko? Okay. Namiesta pala ako. Tapos lahat ng nakita ko, sarap. Sarap. Sarap naman ito. Sarap, Mira. Di ba? Parang, yun, dun ka mag-iisip, ay, kaya pala, gluttony pala ako. Diba? So, dapat magsisisi ka. Lord, sorry, ganun. Ganun yung tinuturo niya nila Kenneth Hagin, nila Benny Hinn. Yung dapat mag-iisip ka, ano nga bang nagawa ko? Ano bang latest na nangyari? Diba? Parang, ba't kaya ang sakit ng kamao ko? Ano kaya, baka may sakit na ako sa buto, ganyan-ganyan. Ano ba yung last na nangyari? O baka sinapak mo kasi yung yung kaklase mo. O diyan ka na, Lord, sorry po, ganyan-ganyan. Kaya pala ganon. Naintindihan? May mga pangako, si Lord, ang daming pangako. Promise of victory, promise of healing, promise of provision. Maraming pangako si Lord. Ngayon, nasa sayo lang kung pag-aaralan mo o hindi. O ngayon, ano-ano yung mga pangako niya? Number 1, to the faithful, He promises the freedom from sin. Diba? So, kalayaan mula sa kasalanan. John 8:32. Kayo na lang ang magbasa niyan. Pangalawa, pinangako niya rin yung forgiveness of sin sa Acts 2:38, di ba? Sa lahat ng mga faithful, sa lahat na naniniwala sa Kanya, pinangakuan tayo ni Lord na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pangatlo, He promises that the faithful are His children. Di ba? Romans 8:15-17. Di ba? Tayo ay pinangakuan ng Diyos na tayo ay mga anak niya. Amen? Kaya pag feeling mo, ikaw ay walang magulang, wala kang tatay, wala kang nanay, si Lord, ikaw, anak ka niya. Siya ang tatay mo. Pang-apat, He promises to take care of the faithful. Ito, babasahin ko lang to kasi maganda to. Matthew 6:33. Kaya unahin nyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Amen? Favorite ko yan. Kasi sabi dyan, lahat ng pangangailangan nyo. Bigas, meralco, tubig, renta ng bahay, tuition fee, allowance, araw-araw na baon. Lahat yan ibibigay ng Diyos. Basta't ano sabi dyan? Unahin mo siya. Unahin mo ang mapabilang. Diba? Kasi ganito yan. Meron akong problema regarding dyan. Sino sa inyo ang ganon? Minsan kasi nagkakaroon naman tayo ng conversation, minsan nag-uusap-usap tayo, minsan may mga ganon tayong statement sa Diyos. Pastor, invite no, simba ka na punta ka na sa church. Ay, Pastor, magsisimba na lang ako pag okay na ako, pag galing na ako. Diba? Sino yung ganon? Uy, kuya, simba ka na, punta ka na sa church. Sisimba ako pag may trabaho na lang ako, pag okay na ako. Diba? Uy, ate, manang, simba ka. Sisimba na lang ako. Pag tapos ko na to, okay na tong mga labahin ko. Diba? Sino sa inyo ganon? Yung instead na ang Diyos ang magbigay ng kondisyon, kayo ang nagbibigay sa Diyos ng kondisyon. Ha? Para nangaaway. Pero ang sabi dyan, ano sabi? Unahin nyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Diba? Ako, naglulong ako sa ganon. Sa maiba naman, ang statement, hay ako, magsisimba ako para gumaling ako. Amen? Magsisimba ako para magkaroon ako ng bigas. Amen? Magsisimba ako para tumaas sweldo ko. Amen? Magsisimba ako para pagbalik ko, laban na ang labada. Nilaban ang naiwan sa bahay. Di ba? Kailangan, ano sabi dyan? Unahin ang mapabilang. Wag na, ako nga, sumasakit ang dibdib ko sa ganun eh. Di ba? Yung pag nagsasabi ng kondisyon, magsisimba lang ako. Kaya pag-pray niyo ako, magsisimba ako pag okay na yung pakiramdam ko. Nahiya naman ang Diyos sa'yo. Di ba? Ibahin natin. Magsimba tayo para gumaling tayo. Diba? Para lumakas tayo. Naintindihan? Amen? Kaya may mga ganong testimony. Nung nagsisimba na, unang nagsimba, ganon maglakad. O pangalawang simba. O pangatlo. O pang-apat, gano'n na. Di ba? Yung mga unang simba, bingi-bingi pa yung kaliwa. Di ba? Fire! Sumabog. Di ba? Sumabog yung
kailangan sumao, nakarinig. Di ba? Kasi dun ka gagaling. Dun ka mapapagpala kapag inuna mo ang Diyos. Amen? Kaya yung mga hindi umuuna sa Diyos, yung pera lang ng pera ang iniisip, they end up na wala, ubos ang pera, ubos ang resources, walang makitang ganito. Pero lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos, inuuna, nagugulat sila, may nalalaglag na 5,000. Hindi. May mga di ba? Yung parang may mga provision si Lord na ginagawa. Alam nyo yan, may mga kaparaanan si Lord. Amen? Basta't, unahin mo siya. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, unahin mo siya. Unahin mo siya. Panglima, to the faithful, He promises to give us abundant life through His Son, Jesus. John 10 verse 10, di ba? Sabi, dumating ako upang magkaroon kayo ng buhay na ganap. Okay? So, yan ang pangako ng Diyos, abundant life. Hindi lang life, hindi lang basta buhay, kundi abundant life. Pang-anim, to the faithful, He promises a new glorious, resurrected body. Yan, so bagong katawan. Number 8, yan, to the faithful, He promises eternal life. 1 John 2:25. Dahil maikli lang, sabi, sa ganoon, mapapasa inyo ang ipinangako ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. So nakita niyo yung mga pangako ng Diyos sa tao, di ba? Napakarami sa mga Christians. Pero ito yung tatandaan natin. Last na to. Main point number 3. Pero tatandaan natin na ang pangako ng Diyos ay conditional upon our obedience. Ito, paglilinaw. Ang pagmamahal ng Diyos, unconditional. Walang kondisyon. Mahal ka ni Lord, maging sino ka man. Mahal ka ni Lord, ano man ang background mo, ano man ang kasalanan mo, mahal ka ni Lord. Pero ang pangako ng Diyos, conditional. Ibig sabihin, kung gagawin mo to, may ganito. Amen? Di ba? For example, sa pag-aaral, pag gagawin mo to, pag may project ka, magkakaano ka? 95. May 98 ka. O minsan, 100 pa nga. Sa trabaho, pag sinipagan mo, mapopromote ka. Di ba? May mga kondisyon. O pag hindi ka lumabag sa batas trapiko, makakauwi ka nang walang ticket. Pero pag lumabag ka, may ticket ka talaga. Tutubusin mo 500 o 1,500. O mahirap 3,000 pa nga. 'Di ba? Kasi conditional. Okay? Ang pangako ng Diyos ganun din. Okay? Kaya sabi nga dito, have always been conditional. Ano ang sample niyan? For example, si Noah, next, ililigtas naman talaga siya ni Lord, 'di ba? Pero anong kondisyon? I-build niya yung ark. 'Di ba? May gagawin pa rin siya. I-build niya pa rin yung ark. Kaya nga, ito, medyo na-comfort ako, na-encourage ako nung pinag-aaralan ko to. Kasi there are times, sino nakakaramdam sa inyo ng gano'n? Yung parang, kunwari, dahil Christian ka, tapos may araw-araw kang ginagawa, parang feeling mo, walang saysay yung ginagawa mo. Pero iniisip ko rin nung time ni Noah, na binigyan siya ng panahon ni Lord, na mag-build ng ganyan. Ganun din, ang tagal din. Diba? For example, una, may excitement kasi bago yung martilyo niya. Wow, sarap gumawa, bago martilyo. Diba? Pero mga susunod na buwan, susunod na hindi bago martilyo niya, iniisip ko, ganun pa rin kaya ang enthusiasm ni Noah. Pero nakalagay sa Bible, hanggang dulo, tinapos niya. Diba? Yung Noah's Ark. Alam nyo, ganun din tayo minsan. Tayo akala natin minsan yung mga pag-attend natin ng gawain, pag-attend natin prayer meeting ng service, pagki-care group, natural lang, normal lang, regular, walang bagong nangyayari. Pero hindi mo ba alam, isa yan sa mga bibilangin din ng Diyos, sa proseso, sa istorya, sa timeline na i-consider ng Diyos pagdating ng araw. Amen? Kaya itong service na to, di ba? Yung mga katabi mo, yung pag-attend mo ngayon, recorded ng Diyos yan. At pagdating ng araw, re-rewardan ka ni Lord. Na dahil tapat ang lingkod kong ito, nagsisimba kahit walang kasama, nagsisimba kahit masakit ang siko, di ba? Ay pagpapalain ko. Di ba? May mga, and sunod si Abraham, bago niya matanggap yung promise, i-offer niya muna dapat si Isaac. Intindihan? O si Moses, may promise na palabasin sila sa Egypt. Pero anong kondisyon? Humarap ka sa Paraon. Humarap ka sa Pharaoh. Kaya hindi pwedeng sasabihin ni Moses, introvert ako, Lord. Inverter ako. Hindi ako makaharap sa Paraon, kay Pharaoh.
O wala rin, wala rin Exodus. Naintindihan? Kaya kailangan tayo rin sa mga pangako ng Diyos, meron tayong gawin. Okay? Kaya nga dito sa mga Israelita naman, from time to time, lagi siyang nagre-reiterate ng kanyang mga kondisyon. Halimbawa ito, sabi dyan, no, kung susundin nyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos at gagawa ng mabuti sa aking paningin at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng pinadala ko sa mga Ehipsyo. Dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. Ano sabi doon? Kung susundin. Di ba? Ng buong puso. Gagawa ng mabuti sa aking paningin. Kaya nga dapat tayo, yung mga commandment ni Lord, lagi nating susundin. Para all is well sa mga buhay natin. Kaya for example nga, may sakit ka ngayon, lagi mong iisipin, ano nga bang nagawa ko? Ano nga bang pagkukulang ko? Baka overwork na ako. Overpatig na ata ito. Baka ganito to, ganyan. Kaya dapat magsisi ka. Dapat ayusin mo. Dapat magpa-evaluate ka kay Lord. Di ba? Nang sa gayon, ayan o, para hindi ka padalhan ng sakit. Di ba? Para pagalingin ka ni Lord. Sunod naman, Leviticus 26:3-4. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at mga utos, pauulanin ko sa inyong lugar sa tamang panahon para umani ng sagana ang lupain ninyo at mamunga ng marami ang mga punong kahoy. Kung. Di ba? Sunod, Deuteronomy 30:10. Mangyayari ito kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at tutuparin ang lahat ng utos niya at tuntuning nakasulat sa aklat ng kautusan at kung manunumbalik kayo sa Kanya ng buong puso't kaluluwa. Kaya di ba may verse din na return to me and I will return to you. Di ba? Manumbalik muna kayo sa akin at manunumbalik kayo, ako sa inyo. And kaya naman, kung conditional, sa Bible, conditional din. Yung pamangkin ko, nagpe-preach na rin. Ayan. So naman are conditional for us today. For example, John 8:31-32. Sabi mo sa katabi mo, para sa'yo na to. Sabi, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Sabi, malalaman nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Diba? Kung susunod at mananampalataya. Sunod, John 15:10. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Next, Romans 11:22. Run through natin. Dito yung makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Mabagsik siya sa mga nagkakasala, pero mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Pero kung hindi, kayo man ay puputulin din. Natakot ako sa verse na yan kasi sabi, mabagsik ang Diyos sa mga, diba? Sa mga nagkakasala sa Kanya. And sunod naman, sabi nga, Colossians 1:21-23, noong una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maihaharap na kayo sa Kanya ng banal, malinis at walang kapintasan. Pero, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. May pero, di ba? At huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay ipinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ang naging lingkod nito. Then last, Hebrews 3:14, sapagkat kasama tayo ni Kristo kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang wakas. So nakita nyo, conditional for us today. Ibig sabihin, kung mananatili ka hanggang wakas, sa iyo lahat yan, yung mga pangako ng Diyos. Diba? And also, ito nga, if we fail naman to meet God's conditions, another set of promises awaits. Yan. So, anong sinasabi doon? Kung iba ang gagawin natin, iba rin yung pangako, di ba, ng Diyos sa atin. O, ano yun? Sabi, gagawin ng Diyos, 2 Thessalonians 1:6-9, ang nararapat, tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. At kayong mga naghihirap, ay bibigyan niya ng kapahingahan kasama namin. Mangyayari ito pagbalik ng Panginoong Hesus galing sa langit, kasama ng makapangyarihan niyang mga anghel. Ano pa? Darating siyang napapalibutan
ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Verse 9, parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Ayaw po natin yan. Romans 2:6-9. Sabi, sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti na ang hangad ay makamtan ang karangalan, papuri mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. Verse 8, sa iba naman na walang inisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Lahat ng taong gumagawa ng masama ay parurusahan ng Diyos, ang mga Hudyo muna bago ang mga hindi Hudyo. Hebrews 2:2-3, isipin ninyo, ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at tumanggap ng kaukulang parusa ang bawat taong lumabag o sumuway dito. Kaya hindi tayo makakaligtas kung babaliwalain natin ang dakilang kaligtasang ito. Ang Panginoon mismo ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Guys, church, ang verse na to, sinasabi sa mga Christian na. Remember ang verse na to, sinasabi sa mga Christian na. Tumanggap na yan sa Panginoon. Ang sabi dyan, kaya hindi tayo makakaligtas kung babaliwalain natin ang dakilang kaligtasang ito. And it is a warning for us, to us, diba? Na kapag nineglect natin yung salvation na ibinigay ng Panginoon sa atin, baliwala lahat ng mga pinaggagawa natin. Diba? Magmula una. Kaya ako talaga I pray, diba, na dumating ang pagkakataon na tayo makita sa buhay natin na ligtas talaga tayo. And some of you, diba, ang lagay nyo ngayon, nakakalimot na kayo ng mga pangako ng Diyos. Ang lagay nyo ngayon, nanlulupaypay kayo. Diba? Nanghihina kayo sa relasyon nyo kay Lord. Pero alalahanin natin yung mga verses na pangako ng Diyos sa mga matutuwid. And at the same time, alalahanin din natin ang pangako ng Diyos sa mga masama o nananatili na malayo ang kalooban sa Diyos. Kaya sa umagang ito, hindi lang ito basta preaching. Hindi lang aksidente to na tinapik ulit natin yung pangako ng Diyos. Bakit? Kasi it is, diba? It must be a calling, di ba? And message for us, di ba? Na naunawain at talagang intindihin, di ba? At kung alam natin na ang pangako ng Diyos pala ay sure, ito nga sa conclusion natin, puno ng pag-asa, conditional upon our obedience, kailangan may gawin talaga tayo. Di ba? Meron tayong gawin na kumbaga na paglilingkod sa Panginoon. Kailangan ayusin natin ang ating mga pamumuhay, and also kung nadidiscourage ka man, nadidismaya ka man, di ba? Talagang ibalik mo ulit yung pag-asa mo sa Diyos. Amen?